Okay, so magandang umaga sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay ng ating programang Manibela ng Masa on the Go. Nandito naman po tayo at magkakasama-sama sa loob ng isang oras para sa opinyon, talakayan, ninaing ng bayang. Tumawag lamang sa 0956-512-2086. Siyempre, dito lamang po yan sa impilan ng Paranaque Press Club Net Radio Worldwide. Luzon, Visayas at Mindanao, kumusta na po kayo? Ito po ang inyong lingkod, Gaspar Latom, na nagsasabing sa umaga sa tanghali, maging sa gabi, tayo ay magkakasama-sama dito sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. Ngayon po ay May 11, 2021, Tuesday po, Kumusta na po kayo dito po sa Metro Manila? Maganda po ang panahon, maliban po doon sa malinsangan talaga. So total, taginit pa naman tayo na po ay kontinsya na lang. Maligo na lang po muna tayo kung sakasakaling tayo po ay naiinitan. Dito po sa mga pangunahing kalsada naman, maganda po ang daloy ng trapiko dito po sa Kalunsuran, lalong-lalo na po dito sa lugar ng Paranaque City dahil sa kasalukuyan po smooth na spot po ang daloy ng traffic dito po sa kaban ng Dr. Ray Santos Avenue, Paranaque City. So tayo naman po ay maghahatid ng mga sariwang balita ngayong umaga, so talaga naman po sa ating mga kababayan, batay na rin po sa ating mga nakahalap na balita. Ito pong sinasabi ng 11 PNP officials binalasa ni Eliazar. Paglikas ng mga Pinoy sa engine ni Handana. At ganoon din po sa plano ng Reuben Padilla sa May 2022, ating aalamin naman. At ganoon din po, vendor inatado ng saksak ng Bianam Dido. Mga konduktor na wala ng trabaho, tutulungan ayon kay DOTR Secretary. Aba naman, itong si Secretary Tugade, maganda to, Atom Araulyon naridtag sa dokumentary tungkol sa mga batang lumad. 65 anyos na lula patay sa sunog. Kelot malapitang niratrat sa ulo. Drug poser patay. 18 estudyante. 17 gulang na estudyante pumalag sa hold up Otas. Ganon din po, National Task Force, LCAC, lalong nasisira kay Parladi, ayon kay Senator Lacson. Biyaheng United Arab Emirates, bestado na ng NBI, picking swab test, talamak sa mga OFW. Eto na po, estudyante buhay sa tablet. Kawawa, Department of Information Communication and Technology sa contractor speed cuts. 1 billion down payment sa libreng wifi isole. Wale rebellion may umaming nalugi ng halos 140 million sa Huawei. Mabigat Ganon din po, di lang public-private poll bawal. Ito na po ang nagiging resulta ng mga pasaway na private company naman. 11 at 14 na pasaway sa protocols pagmumultahin ng 5,000. Mabigat ito, Chairman, sa Gubat Syudad, kakasuhan. Iyon po ang dapat aarestuhin pa daw. Dito naman tayo sa Showbiz Balita. Carla gusto nang magpakamatay dahil kay Milay. Cherry Hill na buwisit sa co-star na di makasabay sa acting niya, nag-back out.
Dito na po tayo sa ating mga detalye ng ating mga balita. Paglikas ng mga Pinoy sa India, inihanda na. Pinag-uusapan pa ng Intelligence Task Force o IATF ang paglilikas ng mga Pinoy mula sa India na matindi ang pagkalat ng COVID-19 at libo-libo ang namamatay. Ito ang sinabi ni Cabinet Secretary Carlo Alexi Nograles sa pagdinig ng Senado tungkol sa panukalang paglikha ng Department of Overseas Filipino or DOPHEL. Tugon nito ni Nograles sa tanong ni Senator Amy Marcos kung paanong may repatriate ang mga Pilipino na nasa India dahil sinabi umano ni Ambassador to India Ramon Bagat Singh na kailangan ng pangkumuha ng clearance ng mga Pilipino bago makauwi dito sa Pilipinas. Sa ngayon may travel ban ng Pilipinas sa India. Pinairal ito noong April 29 hanggang May 14, 2021. Sinabi ni Nograles na may travel ban din sa mga kalapit na bansa ng India tulad ng Pakistan, Bangladesh, Nepal at Sri Lanka, epektibo mula sa Mayo 7 hanggang 14. 18 taong gulang estudyante pumalog sa holdupper utas. Daydundas pa ang isang 18 anyos na estudyante makarang barilin sa ulo ng isa sa dalawang holdupper na umagaw sa tablet nito sa 6AF Village, Barangay Mayo Parade, Lucena City, kamakalawa ng gabi. Kinikilalang nasawing biktima na si Angelo Andres, estudyante sa Mayo Parade Agricultural Integrated High School at residente ng Purok, Maabo. Sa investigasyon, alas 7 ng gabi ay naglalakad ang biktima at kaibigang si alias Jomar sa likurang bahagi ng naturang paralan ng hanggang dalawang hindi nakikilalang lalaki. Nagdeklara ng hold up ang mga suspek at ninutosan ng biktima na ibigay sa kanila ang tablet at dahil dito ang kanyang ginamit sa kanyang online classes ay pumalag ito at nakipagbuno sa isang suspek. Gayong pa may binaril naman ito sa ulo ng isa pang holdupper gamit ang hindi pa tukoy na kalibre ng baril. Hindi naman sinaktan ng mga sospek ang kaibigan ng biktima at nang makuha ng mga ito ang tablet ay nagtatakbo patakas. Aba naman napakasawa. Napakawalang pasaway talaga ito. Sana po ay kapag mahuli ninyo ay bahala na ang autoridad sa inyo. Ano? Dalawang drug suspecto na sa 150 million droga. Patay ang dalawang drug suspect na sinasabing big time na distributor ng illegal na droga ng manlaban sa mga otoridad sa isang bypass operation na nagresulta rin sa pagkasamsam na may 22 kilo ng hinihilang shabu na nagkakalaga ng halos 150 million sa Pasig City, kamakalawa ng gabi. Isa sa mga suspect ay nakilala sa pangalang Arthur Abdul alias Abdul habang inaalam pa ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng isa pa. Sa ulat ng pulisya bago naganap ang shootout, alas 9 ng gabi sa Axis Road, Barangay Kalawan, Pasig City ay nakatanggap umano ang mga otoridad ng impormasyon hinggil sa illegal na aktibidad ng mga suspect. Nagkasa ng bio-based operation laban sa mga ito ang mga otoridad at kasagasaganang transaksyon ay napunan ng mga suspect na may mga pulis ang kanilang kadil kaya't nanlaban ng mga ito. Nabawin sa enkwentro at nalaunan ay pagkamatay ng mga suspek. Ang dalawa ay kinilala rin umanong siyang nagpapakalat na illegal na droga sa Region 3, National Capital Region NCR, Region 4A at iba pang mga kalapit lalawigan. Kasabwat nito, di umano sila ang nag-isa mga target personalities ng Copland Ken Nakkel. Aba naman. Na-recover ng mga otoridad mula sa mga suspect ang mga 22 kilo ng hinihilang shabu na nagkakahalaga ng 149,600,000 at nakasilid sa mga Chinese bags at isang gray na Nissan Sentra XGJ 404 at dalawang baril na kinabibilangan ng isang kalibre 45, kalibre 45 pistola at isang kalibre 38 na pistola. Aba naman, ito po ang napapala nyo. Ito ang napapala nyo. Yes, we were born. So tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga balita, yung mga nasa online ha. Regards ko po kayo at maya-maya lang kayo po ay aming kukumustahin. Mga konduktor na nawalan ng trabaho, tulungan tugade.
Tutulungan sila at walang iwanan. Ito ang panawagan ni Transportation Secretary Arthur Tugade sa pamunuan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB na alamin kung paano matutulungan ng pamahalaan ng mga konduktor ng pampublikong sasakyan na nawalan ng trabaho dahil sa pandemya ng COVID-19. Ayon kay Tugade, nakarating sa kanya ang mga ulat na nagpapasaklolo sa gobyerno ang mga konduktor. Nakarating sa akin ang ilang report na litrato kung saan ipinapakita ng ilang konduktor na nanghingi ng trabaho at tulong sa pamahalaan, pahayag pa ni Tugade sa isang video message. Aniya, isa sa mga tinitingnan nilang paraan ay ang may pasok ng mga ito sa service contracting program ng ahensya. Dagdag pa ng kalihim na magkakaroon sila ng pulong sa road sector ng Department of Transportation or DOTR upang mabigyan ng solusyon ng naturang problema. Nanawagan rin naman si Tugade ng tulong ng mga operator para matulungan ang kanilang mga konduktor. Ang oras po natin ay ganap ng alas 11:16 ng umaga ngayon pong May 11, 2021. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga balita. Vendor inatado ng saksak ng biyanan Dido. Dineklarang dead of arrival sa ospital ng isang 42 anyos na vendor ng ataduhin ng saksak ng sariling biyanan sa Tondo, Manila, kamakalawa ng gabi. Kinilalang nasawi na si Domingo Cinco Pinelere alias Ande, presidente ng number 168 San Pedro Street, Balotondo, Maynila. Nakatakas naman ang suspect na kinilalang si Florencio Tupada 63 Alaba. Talaga naman. Sa ulat na kung alas 3:15 na madaling araw ng May 9 ay nakita pang nag-inuman ang magbiyanan sa labas ng kanilang bahay nang maway sa pagtatalo ang pasaring umano ng biktima sa suspect. Naawat pa ang mga kaanak ang pag-away ng dalawa hanggang sa pumasok na sila ng bahay para magpahinga. Hindi nagtagay, lumabas muli ng bayang biktima at natulog sa nakaparadang tricycle sa labas na lingid sa kaniyang ay nakasunod ang suspect na armado na ng patalim at sinaksak siya habang natutulog. Nako. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga balita. 65 anyos lula patay sa sunog. Isang 65 anyos na lula ang nasawi ng hindi makalabas sa nasusunog nilang bahay sa Marigold Street, Baybo Homes, Paranaque Barangay 168, Caloocan City kahapon ng madaling araw. Ito po ay sa Caloocan, Barangay Baybo Homes, Barangay 168, Caloocan City kahapon ng madaling araw. Nakilala ang nasawi na si Joanna Makawile, 65 anyos, ayon sa Bureau of Fire Protection. Hindi nakalabas sa nasusunog nilang bahay ang biktima at natagpuan ang bangkay nito sa bathtub ng bahay. Nakaligtas naman ang mga kasama nito. Lumalabas sa investigasyon na nagsimula ang sunog sa ganap na alas 3:10 ng madaling araw at naapula ganap na alas 4:34 ng madaling araw. Umabot lamang sa unang alarma ang nasabing sunog. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga balita. Ang oras po natin ay ganap ng alas 11:19 ng tanghali. Kelot malapitang nirarat sa ulo ng drug poser. Isang 22 anyos na binata ang nasawi ng malapitang paputukan ng ilang ulit sa ulo ng isang drug personality sa Bitas, Tondo, Maynila, kamakalawa ng hapon. Kinilala ang nasawing biktima na si Miguelo Blanco ay Kasim, residente ng 1D Compound Block 6, Bitas, Tondo. Tumakas naman ang suspect na kinikilala si Melvin Garcia, 30 golang at ganoon din po walang trabaho ng Mel Lopez Boulevard, tabing Ilog, Barangay 101, Bitas, Tondo, Maynila. Sa ulat ng alas 2 na 15 ng hapon ng linggo, May 9, nang biglang paputukan ang nasabi ng ilang beses ang biktima sa ulo na kagyat na kinasawi nito. Yes. Ayon sa saksi na nakilalang nag-usap ang biktima at suspect sa Road 10, Katuparan, Barangay 101, Zone 8, Bitas, Tondo, alas 2:15 ng hapon ng linggo
nang biglang paputukan ng ilang beses sa ulo na kagyat na kinasawi nito. Nabatid na ang suspect ay kilalang street level drug poser at nasa drug watch list ng Barangay 101 Zone 8 District 1 Bitas, Tondo, Manila. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga balita, no? Bago po tayo magpatuloy, regards po natin yung mga nasa online na itong si Miss May, itong si Mr. Juan Di Santo Niño, maging itong si Julius King Pasco, at ganoon din po itong si Mr. Onet Castrense, no? Ito pong ganoon din po itong ating kasama ni si Mr. Si Rico Arreglo, maging itong si Miss Smiling Sidelio, at ganoon din po itong dating presidente ng Parañaque Police Multipliers na ito pong magaling, talagang masipag ito at marami po itong nagawa, no? Ito pong si Mr. Edgardo de la Torre. Magandang tanghali po sa inyo dyan sa lugar ng Munok. Ganoon din po sa lahat ng kasama ng Parañaque Police Multiplier, maging kasama po nitong si dating presidente ng Parañaque Police Multipliers na ito tong si Mr. Edgar de la Torre. Regards ko po kayo. Ganon din po itong si Mr. Noelo Boyles ng Unit 5 ng Parañaque Press Club Net Radio Monitoring Officer. Ganon din po ng Parañaque Police Multipliers. Regards ko po kayo. So bago po tayo magpatuloy, magkakaroon po tayo ng isang ulat mula po dyan sa lugar ng Barangay San Bale, ano? Sa Barangay San Bale po, at atin pong aalamin kung ano po ang kaganapan dyan po sa lugar ng San Bale sa panguna ng ating kasama na ito pong si Unit 5, ito pong si Mr. Celestino Castrense. Oo, si Mr. Celestino Castrense ay kasalukuyan pong Unit 5 dyan po sa lugar ng San Bale. Oo, magandang tanghali po sa iyo. Oo, M1, kumusta naman dyan sa lugar ng San Bale? Maayos naman po, kahit pa paano payapa rin naman po ang Sandali. Okay. Naman po. Kung inyo pong mararapatin, kumusta naman po yung pagpapatupad ng health protocols, nun din po ng tinatawag na local ordinance naman dyan po sa lugar ng San Bale? Opo, patuloy pa rin po ang ating barangay at ang ating kapulisan sa wala nilang sawang pagpapaalala, lalo na sa araw. Umiikot po ang mobile ng barangay at ang mobile ng 307 na pinamumunuan ni Lieutenant Robert Lee Patricio, na walang sawa naman silang umiikot para paalalahanan yung ating mga kababayan regarding po sa pagsuot ng face shield at saka ng face mask. Oo, Emon. Itatanong ko lang, kumusta naman yung bigayan ng ayuda? Tapos na ba dyan sa lugar ng San Bale? Yung sa pagkakalam ko po, yung sa grievance po ay patuloy pa rin naman na nagbibigayan dito. Kasi pautay-utay naman o paunti-unti naman po na lumalabas galing sa ating City Hall, sa ating Mayor. Kaya pautay-utay din naman po ang bigay. Kung may bumababang papel, patuloy din naman silang nagbibigay po. Oo, so yun ang maganda, no? Tuloy-tuloy po yung pamibigay ng grievance committee dyan sa lugar ng San Bale. Siyempre sa panguna pa rin ng ating butiing barangay captain, ito pong si Christopher Marios Cortez, ano? Opo. Binabati ko na po pala, ngayon po ikarawan ng aming kapitan dito sa San Bale. Pagkakaalam ko, nagsabi kanya kung kaarawan ngayong araw na to. Birthday po ni Barangay Captain. Aba naman. Oo, so mamaya magpapatugtog po to ng happy birthday, ano? Oo, so maliban diyan M1, kumusta yung pagroronda ninyo gabi-gabi? Siyempre kasama po yung Sub-Station 7 sa panguna po ni Police Lieutenant Robert Lee Patricio Jr. Opo, nagiging maayos naman po. Mapayapa rin naman po yung aming pag-duty sa gabi. Awanan Diyos naman po, ligtas naman lahat. Bagamat meron pa rin po namang mga pasaway, lalo na po sa curfew natin ng 10 o'clock ng gabi, mga 11, 12, marami pa rin kabataan na talagang pilit lumalabas. So nabibigyan po sila ng karampatang kaparusahan, yung pong ating panikit ng city ordinance sa paglabag sa curfew, yun po ang kanilang
binibigay sa kanila. Pero hindi na po sila dinadala ng pulis o ng barangay. But unless minor po, yung mga minor talagang sa barangay po dinadala yon pag nahuhuli. Oo, so ibig Maayos naman po yung duty ng Parañaque Police Multiplier sa gabi dito sa San Valley. Ibig sabihin, yung pong mga nahuli sa korpyo sa hindi paggamit ng face mask o maging face shield, ay sila po ay Opo. tinitikitan lamang, ganon. Opo. At pagkatapos Tinitikitan po. pagkatapos ng counting orientation o paalala, sila po Opo. ay pinasabihin po natin na sila ay pinauwi na po sa kanilang mga tahanan. Opo. Ganun nga po. Talagang ang direktiba ng ating Pangulo ay talaga namang sinusunod ng ating mga kapulisan at ng barangay. Okay, Regarding dyan sa curfew at pagsuot ng face mask at face shield. Okay, so gusto ko lang rin pong ipaalam sa iyo, M1, na sa kasalukuyan po ay naglabas po ng memorandum ang ating City Government of Parañaque sa panguna po Opo. ni Mayor Edwin Olivares na kung saan ito po ay binabana po sa lahat ng barangay official, maging dito po Opo. sa ating mga kapulisan na sinasabi na mahigpit na ipinagbabawal yung pong mga gatherings, lalong-lalo na po yung mga activities tuwing piyesta na ito po ay higit na pinagbabawal ng ating butihing Mayor Edwin Olivares. At ganoon din po, Opo. gusto po natin ipaalala sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po dyan sa lugar ng San Valley na di umano, sabi nga ng ating Pangulong Duterte, hanggat maaari arestuhin o kaya sabihin po natin na ikulong yung po mga nagpapasawa. Iyon po ay sabihin po natin na medyo ang ating Pangulo ay gustong ipalam sa ating mga kababayan na talagang stricto na pong ipinatutupad sa paggamit ng face mask ng ating mga kababayan. Bagamat sinabi po ng ating butin Chief of Police naman, na ito pong PNP Chief naman na si Guillermo Ilyasar, na hanggat maaari sila po ay sabihin po natin na sila ay idadalhin na lang po doon sa mga sabihin po natin doon sa presinto, pagkatapos ibigyan po ng kaunting seminar o kaya bigyan ng paalala at pagkatapos tikitan ay pwede na po silang umuwi. So ito po ay sinasabi lang po natin sa kasalukuyan na gusto po natin ipaalala sa ating mga kababayan na talagang ma-stricto na po at talaga naman mahigpit na pong pinatutupad po ang tinatawag na health protocols sa buong NCR plus bubble naman. Siguro, M1, kung kayo po ay may karagdagan pa pong sasabihin dyan sa lugar ng San Valley, ituloy mo na. Opo, sa mga nakikinig po ngayon, sa mga oras na ito na dyan sa inyong live, lalo na po, hindi lang po dito sa San Valley, kahit po sa ibang lugar, na talaga po namang pagdating ng curfew, ay talaga naman po ang ating kapulisan at ang ating barangay ay patuloy pa rin po talaga sa pagpapatupad ng batas na yan. Okay. Sana po, pagdating ng alas 10 sa ating mga kababayan, tayo po ay huwag nang lumabas ng inyong tahanan. Sa maghapon po ay dapat ay gawin nyo na yung dapat yung gagawin kasi pre, sa minsan na mga dahilan nila mag-iigib ng tubig sa oras ng gabi. So hindi naman inaano ng mga ating kapulisan yun. Talaga naman tinutuluyan pa rin sila dahil sa ginagawa lang nilang dahilan yun. Tama naman kasi wala naman sa ordinansa na kapag nag-iigib ng tubig exempted na. Tama naman. Yun po ang karamihan dahilan kagabi dun sa aming inikutan. Kaya ko po yan ay nabanggit. May 3 babae na nakaumpok. Nung aming lapitan ay sila daw ay nag-iigib. Oo nga may tubig. Kaya bakit sa haba ng araw, di ba sa gabi pa po sila sila daw ay pinapayagan ng barangay. So nagkaroon pa ng konting pag-uusap, tumawag po sa barangay. Alangaling oras naman yung 11:15 po ng gabi nangyari. Okay. Opo. Okay. So maraming salamat. Ito pong ating kasama, itong team leader na ito pong si Mr. Celestino Castrense ng Unit 5 dyan po sa lugar ng San Valley. Maraming salamat. Opo, salamat po. Mabuhay po kayo. Okay. Bye. Okay, so bago po tayo magpapatuloy, magbibigay po muna tayo ng kaunting patalastas. Magandang natin, pasok . Occupy
Okay, so tuloy-tuloy na po tayo, no? Tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga programa. So tuloy-tuloy na po tayo. Ang oras po natin. So ang oras po natin ay ganap ng alas 11:32 ng tanghali, May 11, 2021. Okay, so 11 PNP official binalasan ni PNP Chief Guillermo Eliazar. Binalasan ni PNP Chief Guillermo Eliazar ang 7 general at 4 na kolonel na naglalayong mas maging epektibo sa kanilang tungkulin. Nagsimula kahapon sa kanilang bagong pwesto si Major General Bernabe Balba na dating PNP Sub Director na ngayon ay commander ng Dipo Visayas Brigadier General Nelson Bundok, itinalagang Provincial 4B Regional Police Director General Liceo Cruz, Regional Police Director ng Region 4A, at ganun din po ito si Brigadier General Jose Hidalgo, inilipat sa NCRPO mula sa Dipo, Western Mindanao. General Emily Macaraeg mula sa Directorate for Legislative, nilipat sa NCRPO. Ganun din po si Brigadier General Pascual Muñoz mula sa Provincial Region 4B, itinalaga sa Directorate for Logistics. At ganoon din po si Brigadier General Felipe Natividad mula sa Calabarzon, itinalaga bagong special sapo ba na director? Special matindi. Ganoon din po si Colonel Gregorio Bunagbal sa Office of the CPNP Colonel Nere Vicente Diego Ignacio mula sa SAP, itinalaga sa Directorate for Controllership. Si Colonel Cesar Pasiwin mula sa Provincial 1, itinalaga sa SAP. Colonel Randy Peralta mula sa Office of the CPNP, itinalaga bilang bagong Dipo Western Mindanao na formal nang umpo sa kanilang mga pwesto. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga balita. Lingkod Bayanihan, karaban inilunsad sa Metro Manila. Ilang grupo mula sa private sector ang nagtipon-tipon upang labanan ang naranasang kagutuman sa Metro Manila. Ang Lingkod Bayanihan, isang humanitarian food and relief goods distribution campaign na pinangunuhan ng Clean Air Philippines Movement Incorporated. Lingkod meaning service in Bayanihan, that also means working together, are also tradition deeply embedded in every Filipino blood. Let us awaken this spirit inside all of us now so we can truly help our suffering people as we fight this common enemy called COVID-19. Ito po ang maganda, nagtutulungan ang mga Pilipino lagi. So doon po sa ating mga kababayan, kumusta na po kayo? Tuloy-tuloy pa rin po ang huntahan natin dito sa ating mga balita ngayong May 11, 2021. So doon po sa ating mga kababayan, sa kasalukuyan po ang Parañaque Anti-Drug Abuse Council, tuloy-tuloy pa rin po nagtatrabaho, bagamat sa kasalukuyan ay hindi muna tinakasamang buting action officer na ito pong si Mr. Andres Altarejos, dahil talaga naman, tuloy-tuloy na talaga naman, napakaraming trabaho sa opisina, so tayo naman po muna ngayon ang nandito at magbibigay po tayo mga sariwang balita. So tuloy-tuloy pa rin po tayo. Private pool, bawal.
Pinaiiwas muna ng Department of Health or DOH ang publiko sa pagtungo sa mga private pool, private at public swimming pool at mga beach resort sa bansa para hindi na kumalat pa ang COVID-19. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Berhere, ito ay sa dahilang nandyan na ang COVID-19 at mataas pa rin ang mga kaso na batayan sa pagluwag ng quarantine status. Diyan ni Berhere na kahit walang coronavirus ay lagi silang nagbibigay babala sa mga sakit na maaari makakuha sa pagpunta sa mga resort at iba pang tatanong lugar na dinarayo kapag tag-init o summer season. Kabilang dito ang mga sakit na sa mata at balat na pananakit ng tiyan at pagdurumi na nakukuha mula sa paliligo sa swimming pool dahil ito sa mga taong sa bayan na magtatampisaw sa iisang paliguan. Ginawa ni Berhere ang payag kasunod ng insidente sa Gubat sa siyudad sa Caloocan City at mga naliligo pa rin sa tinaguroang Basico Beach sa Maynila. Tuloy-tuloy pa rin tayo. Ito na po, chairman sa Gubat sa siyudad kakasuhan. Bukod sa mayari ng Gubat sa siyudad resort sa Caloocan City na nabuking sa kanilang operation sa kabila ng pinatutupad na Modified Enhanced Community Quarantine or MECQ, sasampahan din ng kaukulang kaso ang barangay chairman na nakasakop nito. Dapat lamang. Sa regular press conference kahapon sa Campo Crame, sinabi ni Philippine National Police Chief General Guillermo Lizar na lumabag ang kapitan ng barangay sa ilalim na Article 208 o ang kapabayaan sa kanyang tungkulin at bigong maipatupad ang batas. Talagang kakasuhan ng PM itong barangay chairman in the area for violation of Art 208. They have to justify bakit nalagyan ng nangyari yun, pahayag ni Eliasar. Imbestigahan din ng kapitan kung batid nito ang operasyon ng resort na napag-alamang nagbubukas na simula pa noong buwan ng Abril at hindi nagawa ng ipahinto. This should serve as a lesson and warning again to all others, not just the establishments owners and management but the barangay chairman, dagdag pa ng Chief PNP. Inatasan na ni Eliasar sa pamunang Northern Police District ang pagsisiyasat kaugnay sa pangyayari. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga balita. Ang oras po natin ay ganap ng alas 11:39 ng umaga. 114 pasaway sa protocol stig 5,000 ang multa. Mabigat. Arestado ang abot sa arestado ang 114 katao dahil sa paglalabag sa minimum health protocol sa Binyan City, Laguna, Kamakalawa. Sa Binyan po ito sa lalawigan ng Laguna. Ayon kay Laguna Police Provincial Director Police Colonel Serapen Portono Pitalye II, ang mga nahuli ay lumabag sa mga litinto ng Interagency Task Force or IATF habang nagsasagawa ng checkpoint ang mga otoridad sa lungsod ng Binyan na nasa ilalim ng Modified Enhanced Community Quarantine or MECQ. Napapatupad ng checkpoint ang Binyan City Police Station CPS, Task Force COVID-19 City, Marshal at Poso ng nasabing lungsod mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kaugnay nito sa City Ordinance 02-2020 at iba pang minimum health protocols. Ang 114 na individual na inaresto ay nakitaan ng paglabag sa nasabing ordinansa tulad ng walang suot na face mask, face shield at social distancing kung saan dinala sila sa plaza at pinangaralan. Pinalaya naman ang mga nahuli matapos magmulta ng halagang 5,000 habang sasambahan sila ng kaso sa tanggapan ng korte dahil sa paglabag sa City Ordinance 02-2020. Akala ko ba ang ordinansa ay may multa na? May kaso pa. Mabigat itong sabing niya na to. Nagmulta na ng 5,000 pesos ang bawat isa. Pagkatapos, sasampa sila ng kaso sa tanggapan ng korte dahil sa paglabag sa City Ordinance 02-2020. Ano bang klaseng ordinansa ito? So tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga balita. Nayong Pilipino gagawing mega COVID vaccination facility.
Umaasa ang Malacanang na hindi gagawa ng desisyon ng Nayong Pilipino Foundation taliwas sa kautusan ni Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa ilalim na rin ito ng kanyang pangangasiwa. Ito ang reaksyon ni Presidential Spokesperson Harry Roque makaraang pagbibitiw ni Lucille Karen Malilong Isaberto bilang Executive Director ng NPF kasunod ng planong construction ng mga COVID-19 vaccine facility sa Nayong Pilipino sa Parañaque City. Itong Nayong Pilipino Foundation kasunod ng planong construction ng mega COVID-19 vaccination facility sa Nayong Pilipino sa Parañaque City. Kaugnay nito, pinaalalahanan ni Roque ang nasa Nayong Pilipino Foundation na isang Government-Owned and Control Corporation or GOCC na nasa ilalim pa rin sila ng pangasiwa ng Pangulo. Sana ang mga desisyon nila ay nagkakokontra doon sa napakahalagang misyon na paglalagyan ng buhay ng ating mga kababayan, banggit pa ng kalihim. Giit ni Roque na may legal basihan ng pagpapatayo ng naturang pasilidad. Tama naman, dahil kapag tinanggihan niyo ang Pangulo, malamang kayong lahat na nasa Nayong Filipino Foundation, baka kayo ay lahat mawala dyan. Diba? Iyon nga po talaga mahirap doon, ano? Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga balita. Ang oras po natin ay ganap ng alas 11:43 ng tanghali. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga balita. Ancestral House ni dating Mayor Lem nasunog. Nadamay na at nabo ang nangyaring sunog ang Ancestral House ng namayapang dating Manila Mayor Alfredo Lim kahapon ng umaga sa Tondo, Manila. Sa ulat ng Manila Bureau of Fire Protection, alas 8:17 ng umaga nang sumiklab ang apoy sa isang residential area sa Wagas, Lacandula, Tondo, Manila. Umakyat ang sunog sa ikatlong alarma habang fire under control ng alas 10:26 ng umaga. Hindi pa man tuluyang napula ang apoy sa isa pang sunog ang sumiklab alas 10:13 ng umaga sa may Onyx Street, Cornel Estrada Street, San Andres Bukid, Maynila. Umakyat naman sa unang alarma ang sunog at idiniklarang fire out sa ganap na alas 10:52 ng umaga. Wala namang iniulat na namatay o nasugatan sa nabanggit na sunog habang inaalam pa ang halaga ng pinsala nito. Salipat na po tayo dito sa Chesmes, dito sa Balitang Showbiz. Ano ba naman to? Carla, gusto na magpakamatay dahil kay Milay. Ano ba ito? Ano ba naman ito? Totoo ba ito? Baka naman ni Chesmes lang to, ano? At ganoon din po, kaya nag-back out sa serie ni Dennis sa Cherry na buwisit sa co-star na di makasabay sa acting niya. Ready? 1, 2, 3. Maraming hindi nakakasabay. Kasi magaling itong si Cherry Hill, ano? Pagdating sa eksena, siyempre, dapat magaling sa acting para magagaling ang mga ito. Pagkatapos ikaw ay patay-patay, mapipikon talaga sa inyo yung mga veteranang actress naman, ano? Friends ni Andrea, happy pa din niya na tuluyan si Derek. Aba naman. Tama naman. Pinagpapasalamat ng kapuso actress na si Andrea Torres na orong ng 2 weeks ang muli niyang pagtitiping sa Legal Wives. Nakapag-celebrate pa siya ng kanyang 31 birthday last May 5 at nakasama pa ang kanyang mom na nag-celebrate ng Mother's Day last May 9. Aba, maganda. Magkakasama pa rin sila sa pagdiriwang ng 40th wedding anniversary ng kanyang magulang.
Kaya naman naging huwarang para kay Andrea ang married ng kanyang parents. Ito ang gusto niyang gayahin sakaling magpapakasal na siya kapag dumating ang lalaking ibibigay sa kanya ni Lord. Kaya naman naging huwaba naman. Sabi nga ng ilang malapit na kaibigan ng actress Blessing in Disguise na hindi sila Derek Ramsey ang kanyang nakatuluyan. Posibleng may isang bitterman na deserve niya ang darating at magiging bahagi na lang si Derek ng masalimot na nakaraan ni Andrea Torres naman. Ano ba naman to, no? Ito po ay sa usapang showbiz. Kumusta na po kayo mga kaibigan? Ano? Kumusta na po ang ating mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao? Ganun din po dito sa Metro Manila na tuloy-tuloy na tuloy-tuloy na nakikipaglamutakan. Ano? Nakikipaglamutakan sa iba't ibang uri ng virus mula sa COVID-19. Doon po sa ating mga kaibigan, salamat bro, mabuhay ka pre, aba naman, ito pong si Mr. Edgar de la Torre, aba naman, maraming salamat sa iyo, maraming salamat sa ating kasama naman, na ito pong si Mr. Edgar de la Torre, siya po ay dating presidente ng Parañaque Police Multipliers, maraming salamat po sa iyo, sir. Dito na po tayo. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga showbiz balita. Kahapon meeting na ang 6th anniversary ng Wawawin ni Welly Rebellion sa GMA7. Matagal-tagal na ba ito? 6 na taon na. Kaya naman, sa latest episode ng programa, inialala ng TV host kung paano siya nagsimula sa nasabing game show noong 2015. Pagbabalik tanaw ni Willie noong unang araw ay siya ang producer ng Wawawin at Black Timer siya sa GMA7. Nagsimula ko rito, meeting ako, ang nagpo-produce noon ako, pero ko yun, every Sunday, 3:30 to 4:30 p.m. Dumating ang time na after mga ilang linggo, sabi ko, stop ko na. Dahil wala na kasi akong marketing. Kita mo, talagang kailangan natin marketing year adjustment, no? Walang nagbibinta ng programa, so walang So, ano mangyari? So, nalugi, umabot sa point na 140 million po yung nagastos ko na walang bumabalik. Iyon na nga sinasabi ko, 6 months na tayo, wala pa rin bumabalik. So, nalugi, umabot na sa point na what talaga naman kasi nagbabayad ako ng Black Time ay more than 2 million sa, naman malaki, 1 or 2 million? Ang bigat pala, 2 million, Sa isang oras, 2 million sa atin. Doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, talagang mabigat talaga ang mga pangunahing outlet, Pambato ng Pinas sa Miss Universe, Rabia, umaming type ang Thai superstar na si Mario Maurer. Aba naman, ito ang mabigat. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga balita. Malapit na po tayo magtatapos. Ang oras po natin ay ganap ng alas 11:51 ng tanghali. So doon po sa ating mga kaibigan, kumusta po kayo? Ngayon po ay Martes, Ito po ay Mayo 11 sa taong 2021. 2021. Aba naman, napakabigat naman kasi, at tagalaga naman sabi nga nila, kapag hindi ka sanay magbasa ng mga Filipino wording, aba naman, mamumulubi ka. Kaya ang inyong lingkod ay talagang namumulubi. 2021. Peking swab test, talamak sa mga OFW. Ay ngayon, noon pa ito bakit talagang tuloy-tuloy lang ang pangmimiki, Nagbabala ang National Bureau of Investigation sa paglaganap ng Peking COVID-free certificate matapos ang isang babae na patungo sa ng United Arab Emirates or UAE ang nagbitbit ng nasabing dokumento.
fake swab test certificates are proliferating and mostly in possession of Filipino workers bound for the Middle East. Ayon sa isang NBI agent na pamilyar sa investigasyon. Ginawa ng ahente ang pahayag matapos harangin ng immigration officer si Gretchen Ablang, 33 taong gulang na residente ng Ilocos Sur sa papunta sa ng UAE para bisitahin umano ang kanyang mister na nagtatrabaho roon. Hinarang ni Ablan at itinurn over sa National Bureau of Investigation International Airport Division dahil pinaghihinalaan siyang gumagamit ng peking COVID-19 certificate at nagsagawa ng misrepresentation. Mga swab test report ang babae na inisyuhan ng Dagupan Doctors Villamor Memorial Hospital at nakasulat ang kanyang pangalan, pero matapos tanungin ng otoridad ay inamin niyang hindi siya sumailalim sa nasabing COVID-19 test. She added that the document was given to her by woman she met somewhere in Baclaran area. Ba? Dito pa sa Baclaran, naluko na. Nabiripika rin ng NBI IAD sa nasabing ospital na hindi nito na-swab test si Ablan at walang record ang babae sa naturang pagamutan. Nang usisay ng NBI ang source ng mga dokumento, sinabi ni Ablan na bigay ito ng kanyang recruiter para sa trabaho sa Middle East na nakilala lamang niya sa FB, aba naman Facebook. Dagdag pa niya na wala siyang kinalaman sa preparation ng mga travel paper dahil pinoproseso ito ng ibang tao sa tulong ng isa pang manggagawa sa Saudi. Sinita ni Ablan na matapos mapansin ng mga immigration officers ng dokumento na sinasabing nagmula sa kanyang mister sa Saudi Arabia ay mukhang ginulo at binago. We have no choice but to charge the woman she was asked in falsified documents sa alpa ng NBI agent. Ito po yung mabigat Philippine billiard team player at siyam na iba pa swak sa illegal gambling. Aba naman, dahil nga sa lockdown, dahil sa ECQ, ay nako, nagkandalo-kuloko na tayo, Arestado ang isang sinasabing miyembro ng Philippine Billiards team at siyam ng katao dahil umano sa pagsusugal at paglabag sa health protocols na ipinairal sa barangay A. Rodriguez, Quezon City noong linggo ng umaga. Ang nadakip na atleta ay nakilala lang si Edwin de la Cruz, 30 taong gulang na residente ng Pasig City. Kabilang naman sa mga pinusasan sina Jesus Dacoro, 52, Mark Anthony Querubin, 34, Brian Abosio, 35, Ivan Gonzalez, 29, Bats Mertz Obispo, 35, John Talusig, 46, Noredin Cervantes, 38, Michael Ubaldo, 33, at Mark Lloyd San Pedro, 36, billiard player din. Ayon sa Quezon City Police District, dinakipan mga nabanggit na dagong alas 5:40 ng madaling araw, May 9, 2021 sa Barwin Resto Bar at sa Mary Street, Rodriguez, Quezon City. Matapos makatanggap ng reklamong otoridad hinggil sa illegal gambling activity sa lugar, ay agad nilang nagsagawa ng police operation. Dinakip ng mga tao ng Quezon City Police District Special Operation Unit at matapos aktuhan umano na nagsusugal ang ng larong bilyard at nalalabag ang COVID-19 protocol. Ang mga nadakip ay nakapiit na sa Quezon City Police District at habang inihanda ang kasong paglabag sa illegal gambling at health protocol laban sa kanila. So tuloy-tuloy pa rin po tayo sa balitang probinsya. Nueva Ecija Most Wanted Laglag. Arestado ang tinagurang number 1 most wanted person sa San Jose City makaraang masakuti noong linggo ng umaga. Sa ulit ni Police Colonel Crisaldi I. de Guzman, kinilala ang naaresto na si Romar Velasquez Queñez, 23 anyos na binata ng Sonto, Barangay Sinipit, Bubon, San Jose City, Nueva Ecija. Naaresto ang suspek na sa Barangay Lourdes, Cabanatuan City
Nueva Ecija sa nilatag na Oplan Manhunt Charlie sa pamunan ni Pulis Pepe Alendayo na armado ng arrest warrant na isnisyon ni Honorable Cynthia Martinez Florendo, presiding judge ng RTC Branch 39 sa San Jose dahil sa kasong panggagahasa. Oo, so tuloy-tuloy pa rin po tayo. Ang oras po natin ay ganap ng alas 11:57 ng gabi. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga balita. Eliazar bubuhayin surprise inspection sa mga presento. Aba naman, dati-rati walang surprise inspection. Ngayon talaga naman bubuhayin. Bubuhayin na naman ni General Eliazar yung tinatawag na surprise inspection sa mga presento. Katulad ng nasimulan ng hepe ng palansya ng Metro Manila Police, ay muling gagawin ni Philippine National Police Chief General Guillermo Eliazar ang surprise inspection sa mga istasyon ng pulisya. Yes, I will do the surprise inspection. But I expect that all other commanders from the regional directors down to the chief of police will do their own inspection. Ayon kay Pulis Eliazar, sa ilalim ng kanyang liderato, ipatutupad ang intensified cleanliness campaign. Dapat niyang malinis ang lahat ng mga presento, hindi na pang alerto ang mga ito para maging alerto lagi. Aba, sakaling may paglabag, pairalin niya umano ang tinatawag na two-strike policy ng nangahulugang sisibakin ng mga police command present commander na dalawang bisis mahuli ang marumi ang paligid ng nasakupang istasyon. Oo, tuloy-tuloy na tayo, no? Tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating mga kaibigan na nasa online ngayon, ano? Oo, so regards ko po kayo, ha? Regards ko po kayo, Luzon, Visayas at Mindanao. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga balita. 1 billion down payment sa libreng wifi ipinasa isole. Aba naman. Grabe naman ito, ano? Mahigit 21 milyong dolyar o katumbas ng mahigit 1 billion ang hinihinging refund ng Department of Information and Communication Technology or DEC sa foreign constructor na bigong magtayo ng mga wifi spot sa bansa. Sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na hindi nagawang kumpanyang Speedcast International Ltd ang trabaho para sa programang libreng wifi sa bansa. Ang nabanggit na kumpanya ang kinumisyon ng gobyerno para sa pagtatayo ng mga wifi spot, subalit sa loob ng 5 taon ay 10,000 wifi spot pa lamang ang nagawa mula sa napagkasundo ang 120,000 wifi spot. Sinabi ni Roque na napakalaki ng halagang dapat iripan ng dayuhang kumpanya dahil hindi naman ito nasunod ang nakasaad sa kontrata. Ang hinihingi po nating pagbabalik ay ang halagang 855,481.63 at kaya po natin hingin ang refund na yan dahil hindi naman nila nakabit yung mga wifi spot na yan. Ano ang sabi ni Roque? Aba naman, mukhang naluko na, ano? Kayang-kaya niya ng DEC na ituloy ang proyekto dahil sa 500% wifi spot ang naitayo sa loob lamang ng 1 taon na mas malayo sa nagawa ng dayuhan kontraktor. Ang kinakailangan po ibalik ang pera at iyong kontrata na po nang mapatutunayang dagdag pa ni Roque. So, ano ba naman ito? Matagal ng panahon pagkatapos ganun lang. 1 billion pesos ang pinasasauli. Ay nako, sa dayuhang kumpanya naman, mabigat. Ano? Guwapo! Napapo ikaw, ha? Paggapo-gapo ka pa dyan, ha? Oo. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga balita. National Task Force LCAC lalong nasisira kay Parladi ayon kay Senador Lacson. Tuloy-tuloy po natin itong basahin. Ano ba naman sinasabi nito?
Eto na nauna nang ikinisyon ni Lacson ang pagkakatalaga ni Parladi bilang tagapagsalita ng task force dahil nakasaad sa batas na walang miyembro ng armed forces na aktibo sa serbisyo ang pwedeng italaga sa anumang kapasidad sa isang civilian na posisyon sa gobyerno. Since the time that NTF-ELCAC was created, being the principal sponsor of their annual budget, I have been their most reliable ally in the Senate. Until now, that said, there's no point discussing, much less arguing with people who refuse to listen to reason and adhere to the rule of law. Pahayag ni Lacson sa kanyang mensahe sa mga reporter. The Senate as an institutional has made our collective and legal position on the issue of Parladi's appointment in a civilian position which the Constitution clearly prescribes. All I can say is they made their choice and it will cost them. Dagdag pa nito. Nauna nang nirekomenda ng Senado na tanggalin si Parladi bilang spokesperson ng National Task Force, ELCAC. Oo, so tuloy-tuloy po tayo, Ang oras po natin ay ganap ng 12:03. Naka, eto po ay manananghalian na tayo. Ano pa ulam natin? Ano pa ang ating maulam ngayon? Pwede na ba yung tuyo na may sili with vinegar? Pwede na ba yung kalamansi with galunggong? Pwede na ba yung shout out? Aba naman, Miss Janet Pascualata, aba naman, regards. Pwede na ba yung galunggong with patatas? O ano ba yun? Yung ano ba yun? Mayroon pa yatang iba. Ano ba yung medyo tipid ng konti? Yung tawag nito? Tawag dito yung itong tinatawag na galunggong, tapos yung ano bang tawag dun sa isa? Mayroon pa isa nakalimutan ko lang. Hindi ko ma-express. Doon po sa atin mga kaibigan, lalong-lalo na po dito sa Metro Manila, pataas ng pataas ang init, ganun din po ito maalinsangan. At ganun din po sa ating mga kababayan dito po sa Metro Manila, lalong-lalo na po dito sa lungsod ng Parañaque. Regards po natin ang lahat ng namumuno ng local government ng lungsod ng Parañaque. Siyempre, sa panguna pa rin po ng buting Mayor Edwin Olivares na tuloy-tuloy pong nagseserbisyo sa bayan. 24/7, tuloy-tuloy po ang pamimigay ng ayuda, tuloy-tuloy ang pamimigay ng tinatawag na paranyakas. Aba naman, tuloy-tuloy pa rin po ang pamimigay ng food pack. Aba naman, saan pa kayo? Saan pa kayo? Dito lang po yan sa lungsod ng Parañaque. Napakarami pong serbisyo, napakarami pong ayuda ang binibigay ng pamahalaan lungsod ng Parañaque. Iyon po, sana doon po sa ating mga kababayan, kung tila kayo po ay nalalampasan, makipag-ugnayan lang po kayo sa inyong mga barangay. Ang sabi nga po nito, tinapa, at saka isa pa maliban sa tinapa, yung ginagawang yung tinatawag na torta. Hindi. Maliban doon sa ano ba yung isa? Yung bagoong. Ay nako naman. Hirap tayong i-express yung bagoong isda, bagoong, dalawang uri ng bagoong. So, pwede na siguro with kamatis, with sili, kamatis, at saka yung okra, at saka yung talong. Nako, kung medyo mayroon po kayo, idagdagan nyo na pong tilapia. Ayun pag sinama-sama nyo yan, para na rin kayong piyesta.
Okay, so tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga huntahan, ano? So malapit na po tayo magtatapos, ano? Doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, maraming salamat po sa inyo. Ganun din po sa pamunuan ng Parañaque Anti-Drug Abuse Council Office sa panguno ng ating butihing action officer na ito pong si Mr. Andres Altarejos. Luzon, Visayas at Mindanao, maraming salamat po sa inyong lahat. God bless us all. Bye-bye!